kauna-unahang summa cum laude ng Uprive. Sa panahon ng kanyang pag-aaral, naging aktibo siya sa mga protesta ng estudyante at nagsilbing chairperson ng College of Arts and Sciences Student Council. Politikal na karera. Si Raul Manuel ay naging national chairperson ng Katipunan ng mga Sangguniang Mag-aaral sa UP, kasama sa UP, at nagsilbing student regent ng University of the Philippines. Noong 2022, siya ang unang nominee ng Kabataan Party List na nanalo sa halalan para sa House of Representatives. Sa edad na 27, isa siya sa mga pinakabatang miyembro ng ika-19 na Kongreso. Sa kanyang panunungkulan, nakatuon si Manuel sa mga isyu tulad ng libreng edukasyon para sa mga pampublikong paaralan at ang pagtutol laban sa mandatory ROTC program. Siya rin ay naging boses para sa mga kabataan laban sa red tagging at iba pang anyo ng diskriminasyon. Mga advokasya. Bilang isang aktivista, si Raul Manuel ay kilala bilang tagapagsalita para sa mga karapatan ng kabataan at edukasyon. Kabilang dito ang pagsusulong para sa libreng edukasyon at ang pag-review ng K-12 system upang mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Matapos ang pagsiklab ng COVID-19 pandemic, binigyang diin niya ang mga kakulangan na lumabas mula rito na nagpapakita ng matagal ng problema sa sistema ng edukasyon. Siya rin ay naging bahagi ng Rise for Education, isang alyansa na nagtataguyod para sa makabayan at siyentipikong edukasyon. Sa kanyang pananaw, mahalaga ang pagkakaroon ng tunay na pagbabago upang matugunan ang mga suliranin hindi lamang ukol sa edukasyon kundi pati na rin ang iba pang isyu tulad ng soberanya at kapayapaan. Conclusion. Sa kabuuan, si Raul Manuel ay hindi lamang isang politiko kundi isang simbolo din para sa pagbabago at pag-asa para sa kabataang Pilipino. Ang kanyang kasaysayan bilang isang estudyante hanggang maging kinatawan ay nagpapakita kung paano niya ginampanan ang kanyang papel bilang leader at tagapagtanggol ng karapatan.